What's up guys? Bon Campos here. Welcome back or welcome to my channel. Ito na yung first episode ng Ensayo. So as promised, ito yung new series na gagawin ko wherein papakita ko yung training split ko, yung mga cues ko, share ko, and parang siguro ginawa ko to more of parang accountability for myself na mag-train ng maayos. So ayun, so without further ado, ito na yung first training session. So here, nag-train tayo ng technically pwede mo siyang tawaging full body, but yun, parang lower focused full body training. So before I start pala, a little bit of a background. Since nung nag-compete ako, nag-change na ako ng split. Ang nangyari is 2 days on, 1 day off. So upper lower rest, upper lower rest, upper lower rest. Sa isang training week, meron siyang 6 training days. So walang fixed schedule sa isang linggo kung kailan ako mag-train. So laging depende lang doon kung saan siya papatak. So yun yung training split ko. 2 days on, 1 day off na upper lower. So for today, ang gagawin natin is yung lower body C. So this is the third lower body day. So for this day, galing ako ng office and nakarating ako sa gym sa Barset mga around 9 PM na. So I was parang drained na talaga and yun, parang pagod na ako for the day. Kaya yun, guilty ako dito na parang hindi ko napupush yung sarili ko pagka talagang drained na ako sa ibang mga bagay. And I guess that's normal pagka ikaw ay isang, alam mo yun, hindi full-time athlete. But ayun, parang sometimes kasi mas okay na yun kesa wala, 'di ba? Pag gusto mo talaga ma-maximize, kailangan training talaga with intent na talagang ayun, yung parang balls to the wall. But, ayun, minsan kasi talaga hindi mo na maiwasan na wala. Parang pagod ka talaga di ba? Tao ka lang. So, I guess, pag may mga ganun, parang do what you can. Push yourself. Pero kung talagang wala yung, alam mo yun, try mo na i-push yung sarili mo. Pero pag wala yung focus talaga dun sa ginagawa mo, wala na tayong magagawa, di ba? Pero at least tinry mo. Anyway, first exercise natin is parang rear delt row. So, ang ginagawa ko dito is, ayan, nandito yung phone ko dito ako nagre-record. So, parang naka-flex lang yung spine and sobrang mind-muscle connection para yung rear delt talaga yung humila. Lalagay ko na lang yung rep range tsaka yung sets sa screen para hindi ko na sabihin out loud. But, ayun, here, kailangan slow and control. Talagang mind-muscle connection. Kaya nga wag masyadong mabigat. Kasi pagka mabigat, baka tendency is yung traps yung magbuhat or yung arms. So yun, rear delt na biased na row. Next exercise naman is yung Life Fitness na bicep curl gamit yung Life Fitness machine. So dito sa Barset, meron kaming parang fat grip na D-handles. So, mas makakatulong yun kasi para mas matrain yung grip mo, yung forearms, and mas maramdaman mo yung biceps. But, ayun, kung wala nun, normal D-handle will do. So, again, slow and controlled. Squeeze at the top, tapos pause at the bottom. Ang ginagawa ko dito is fineflex ko talaga yung tricep ko sa dulo ng negative para alam ko na yun na yung dulo ng range of motion and para mas I guess mas stretch yung biceps sa dulo. Ito nga dito sa set na to, hindi ko pa masyadong na-push yung sarili ko to failure. Dito pala sa gagawin ko is papakita ko lang yung mga working sets. Yung mga back off, hindi ko napapakita kasi baka masyadong tumagal. Sobrang guilty ako dito kasi dapat to failure and more dapat itong curls na to. Pero ayun, kasi nga again, pagod na ako for this day. Hindi ko na siya nasagad and dapat in retrospect, ayun, mas i-push ko dapat yung sarili ko next time around. So ito nga parang more of accountability content to Parang this is more for myself rather than, alam mo yun, sharing yung ginagawa ko to you. Well, syempre may ganong part pero feeling ko mas malaki kasi I don't have the time na i-review yung lifts ko. Or parang tinatamad akong i-review yung lifts ko on my own. So parang sinasadya ko to para makita ko yung mga videos na sinushoot ko sa gym.
So yun, pagka magte-train kayo guys, film yourselves tapos try nyo i-review. Kasi malaking bagay yun eh. Na para makita nyo talaga yung effort level. Kasi sometimes sa utak natin, akala mo pinupush mo na yung sarili mo. Pero hindi naman pala. Okay. So next exercise yung adductor. So favorite ko to. Malaki yung natulong niyang growth sa overall size ng legs ko. And ayun. Dito naman, kung alam ko meron na nito sa mga most Anytime Fitness branches. So, sa bar set, medyo mababa yung seat. So, naglalagay ako ng pad para saktong-sakto sa singit ko talaga yung tama. So, slow and controlled yung negatives. Tapos, explosive yung concentric. Tapos, kung kaya, i-pause din at the top and pause din at the bottom. So, kung nakakita kayo ng trend, yun yung parang na-practice ko this off-season kasi previously parang going through the motions lang ako eh. Ngayon, kahit na parang naging automatic na sa akin na kahit hindi ko napupush yung sarili ko to failure like for this session, may mga sets ako na hindi ko nasasagad yung sarili ko. Pero at least yung cues ng stop at the top and stop at the bottom, parang naging ingrained na siya dun sa training ko talaga. Okay, for the next exercise naman is leg curl. So dito sa bar set, meron silang Paramount na machine na medyo kakalawang-kalawang na pero sobrang ganda nung tama. So, kung nasa area kayo or may time kayo, I highly recommend na dumayo kayo sa Barset Gym kasi talagang curated ni Grant yung mga gamit niya. And ako kasi talaga kaya ako napapagod kasi yun nga dahil sa work, gabi na rin ako natatapos. Na-realize ko na pag nag-anytime ako, ang tagal ko rin maghihintay kasi rush hour eh. Parang peak hours dun sa gym. So, ginagawa ko, yung intay ko sa mga machines sa anytime, yun na lang yung naging travel time ko sa Barset. Medyo mahal pag kinumpute mo yung gas and oras. Pero, alam mo yun, parang kailangan na rin eh kung gusto ko mas maging extreme, I guess. So, dito, sobrang ganda kasi ng machine na to. Nasa-stretch talaga siya sa top. Tapos yung squeeze talagang ramdam na ramdam mo sa buong hamstrings. Medyo hindi pa ako nakakapag-heavy dito unlike yung other people inside the gym. Pero ito talaga yung parang the best leg curl na I've used. Tumagal nga yung travel time ko, nadagdagan ako ng travel time papunta sa gym and pauwi. But yung setup time and yung waiting time, especially sa gabi, wala na ako masyadong kasabay. Mas quality talaga yung training in comparison to commercial gym. So, I would say na talagang nag-improve yung training quality but yun, may mga days talaga like this one na talagang kapoy na si Boy. Okay, next exercise naman is RDL. So, dito para ka lang nagde-deadlift but as much as possible parang stiff-legged and kailangan talaga medyo slower yung eccentric kasi dun mo mararamdaman talaga sa hamstrings kasi pag mabilis para mo lang din tinatalbog yung weight and parang momentum yung nagdadala. So as much as possible explode sa concentric and control the eccentric. Flex mo yung back mo. Tapos, grip hard, use straps para talagang locked in. Tapos, before you do your first rep, kailangan talagang breathe in ng malalim. Tapos, sa concentric, breathe out. So, I guess, hindi ko nasabi kanina, ganon proper breathing sa lahat ng exercises. Ginagawa ko na rin ngayon, naturo na rin sa akin ng coach ko. Na pag concentric, breathe out. Pag eccentric, dun ka mag-inhale. So, ayun. Before ako mag-last exercise, check ko rin yung conditioning ko. Yun nga, like I mentioned sa previous video, nag-deal ako sa binge eating but I guess now, better na. Nag-lose na ako sa video na to, parang close to 20 pounds. Since nung cut, may bakas na ng abs, may mga onting striations na sa muscles. Pero since nga talagang mini-cut na crash diet, may pagka-flat. And kailangan lang yun talaga daanan para, syempre hindi naman to prep eh.
So talagang in and out lang doon sa cut. Last exercise is itong Cybex na leg extensions dito sa bar set. So ito rin, dalawa yung leg extensions nila, dalawa rin yung leg curls. Pero mas bet ko to kaysa dun sa plate loaded. Kasi talagang ramdam na ramdam mo. Tapos hindi mo talaga siya mamamax out. Hindi mo kailangan magmabigat kasi ramdam mo na talaga sa buong quads mo eh. So again here, slow and controlled sa eccentric, concentric as much as possible. Mabilis pero not too much na parang ang sasalo na is yung knees mo. So here, tinatry ko rin mag-pause at the top talaga para ma-squeeze yung quads. Pero tricky siya eh. Sa ibang leg extension machine, hindi mo maramdaman. Mas tumatama sa tuhod. So, ingat lang. Try nyo lang talaga i-adjust yung machine na meron kayo para mas maramdaman nyo sa quads. After this, hindi ko na video. Nag-abs pa ako. Nag-knee raises ako sa captain's chair. And nag-up crunches ako using yung parang rope na may butas dun sa bar set. Pero pwede naman yung rope na normal lang. So basically, yun lang yung lower body focused na full body day. I hope may mga nakuha kayong cues dito sa video na to na pwede nyo magamit sa training nyo. So I guess ang pwede ko lang ma-impart is try nyo i-push yung sarili nyo talaga. Even if, alam mo yun, life, nandyan yung life, di ba? Kailangan maging adult. Pero, ayun, pagka kaya mo at nasa gym ka, try mo i-push yung sarili mo. Pagka talagang wala ka talaga doon mentally, at least, do lang yung kaya mo na may intent pa din. Diba? Parang, napansin ko sa akin, itong past, after ko mag-compete last year, yun nga, parang dahil na-ingrain ko na yun na I know na sa off-season nagbibuild ng muscle, parang yung training talaga mas naging importante. Before kasi mas nag-focus ako sa nutrition. Diba? Kasi nga meron akong habit na kumain ng kumain, ganyan. Or parang matakam, mag-crave. Mas dun ako nag-focus. Pero parang dahil nga din dala ng experience na, I guess mas nag-focus na ako ngayon sa training quality. I would say kahit na itong day na to medyo hindi ko na-push yung sarili ko, I would say na better pa rin siya than the previous training sessions ko last year and the previous years. So yun lang. I hope may napulot kayo, nag-enjoy kayo. If you like this video, please leave a like. Comment down below kung ano yung gusto yung makita next. And stay tuned sa mga more content. O nga pala, I do TikTok na rin. Also sa TikTok, hindi na ako masyadong nag-fitness. So kung gusto yung makakita ng mga, alam mo yun, more of a lifestyle and more on fashion shit, punta kayo sa TikTok. So, yan. I'll see you guys soon. Again, this is Von Campos reminding you to follow your passion kahit na 0.1% progress lang every day. Okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. I'm out. Peace.